Ano ang gagawin mo kung isang araw ay kidnapin ka? Mas nakakatakot pa rito, paano kung matuklasan mong ang kidnapper ay sarili mong matalik na kaibigan? Ito mismo ang nangyari kay Minwoo, isang mayaman at matalinong binata. Paano siya makakataka sa kamay ng dalawa niyang masasamang kaibigan? Nagsimula ang lahat 48 hours ang nakalipas. Magkaklas noon sa high school sina Minwoo, Jeffrey, at James. Matapos ang maraming taon, muli silang nagkita. Sa kanilang tatlo, si Minwoo ang pinakamayaman dahil anak siya ng may-ari ng malaking korporasyon. Upang ipagdiwang ang kanilang reunion, nag-inuman silang tatlo. Dahil dito, si Minwoo ang unang nalasing. Bumagsak siya sa mesa at nawalan ng malay. Nang matapos ang inuman, kinuha ni James ang wallet ni Minwoo upang bayaran ang kanilang mga ininom. Pagkatapos, tinulungan nila si Minwoo na makabalik sa inuupahang apartment ni Jeffrey. Habang naroon sila, nagreklamo si Jeffrey kay James na may utang siyang 400 milyong won sa isang loan shark group. Dati ay determinado siyang mamuhay ng maayos matapos siyang makalabas sa military service, ngunit nawala na ang pag-asang iyon. Pakiramdam niya ay hindi maintindihan ng mga matatalinong tulad ni James ang hirap ng isang walang trabaho na gaya niya. Naalala naman ni James na kabilang siya sa listahan ng mga estudyanteng napatalsik sa medical school. Dahil dito, napayuko na lamang siya sa kanyang upuan. Maya-maya, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Minwoo. Sinagot ito ni James at nakita niyang ang tumatawag ay ang ina ni Minwoo kasama ng marami pang missed calls. Matapos magdalawang isip, sinagot niya ang tawag. Sinabi niya sa ina ni Minwoo na kung gusto nitong makita muli ang kanyang anak, kailangan nitong maghanda agad ng 1 bilyong won at huwag ipagsasabi kahit kanino kung nais nitong mabuhay ang kanyang anak. Nagulat si Jeffrey at inisip na nagbibiro lamang si James. Ngunit iginiit ni James na seryoso siya sa paghingi ng ransom na 1 bilyong won. Sinubukan ni Jeffrey na agawin ang cellphone upang tawagan ang ina ni Minwoo at pigilan si James sa baliw nitong plano. Sinabi niyang hindi na ito tulad noong dekada 80 dahil kayang mahanap agad ng mga pulis ang kidnapper sa loob lamang ng isang araw. Bukod pa roon, maraming CCTV camera sa paligid. Sinabi ni James na sapat nang patayin nila ang cellphone dahil hindi naman masusubaybayan ng mga pulis ang lahat ng kamera. Nagbayad sila ng cash sa restaurant at random lang din nilang pinara ang taxi sa kalsada. Gayunpaman, nagbanta pa rin si Jeffrey na tatawag siya sa pulisya. Ngunit sinabi ni James na kapag ginawa niya yon, magiging kasabwat din siya dahil siya mismo ang tumulong magdala kay Minwoo sa apartment. Idinagdag pa niya na kapag nagtagumpay sila, tig 500 milyong won silang dalawa. Binigyan ni James si Jeffrey ng 5 minuto upang pag-isipan kung sasama siya o hindi. Dahil dito, nakipagbuno si Jeffrey upang mabawi ang cellphone ni Minwoo. Samantala, patuloy na tinatawagan ng ina ni Minwoo ang kanyang anak ngunit hindi niya ito makontak. Itinapon ni James ang cellphone sa ilalim ng refrigerator at sinabi niyang kahit magtrabaho sila habang buhay, hindi nila kikitain ang 500 milyong won. Ngunit iba si Minwoo dahil ang isa lamang sa mga gusaling pag-aari nito ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyong won. Tinawag ni Jeffrey na baliw si James at pilit na kinukuha ang cellphone. Patuloy naman siyang kinukumbinsi ni James. Ayon dito, may mga taong isinilang na maswerte dahil mayaman ang kanilang mga magulang at komportable ang buhay, samantalang may mga taong nasisira ang buhay matapos ang serbisyo militar. Kaya dapat daw pag-isipan mabuti ni Jeffrey ang alok niya. Pagkatapos nito, pumunta si James sa convenience store at bumili ng tape at mga plastic cable tie. Samantala, kumuha naman ng private detective ang ina ni Minwoo upang humingi ng payo kung paano haharapin ang isang kidnapper na humihingi ng ransom. Ayaw niyang ipaalam ito sa pulisya. Pagkaalis ng detective, inutusan niya si Secretary Kim na agad makipag-ugnayan sa Federation. Habang iyon ay nangyayari, siya na-charge ni Jeffrey ang cellphone ni Minwoo dahil balak niyang tawagan ang ina ng kaibigan niya. Ngunit eksaktong oras na iyon ay bumalik si James sa apartment. Inagaw niya ang cellphone at tumakbo papasok ng kwarto. Ginamitan niya ng tape ang mga kamay at paa ni Minwoo at kumuha pa ng ilang litrato. Pagkatapos, ipinadala niya ang mga ito sa ina ni Minwoo. Sinira ni Jeffrey ang pinto at hinablot si James sa kwelyo. Ngunit doon nila natuklasan na gising na si Minwoo. Nakatalukbong ang mukha nito at umiiyak habang humihingi ng tulong. Dahil ayaw ni Jeffrey na malaman ni Minwoo na kasabwat siya, kumuha siya ng libro at hinampas ito sa ulo ng kanyang kaibigan. Dahil sa lakas ng tama, nawalan muli ng malay si Minwoo. Sinuri ni James ang lagay nito at nakita niyang humihina pa ito at pansamantala lamang nawalan ng malay. Patuloy na pinipilit ni Jeffrey si James na dalhin si Minwoo sa ospital at tawagan ang kanyang ina upang sabihing lasing lamang sila at nagbibiruan lang. Umaasa siyang palalampasin na lamang ito ng ina ni Minwoo. Bigla silang nakarinig ng katok sa pinto. Pagbukas ni James, 2 pulis ang nasa labas. May nagsumbong umano tungkol sa malakas na away na nanggagaling sa apartment. Ipinaliwanag ni James na nagtatalo lamang sila ng kanyang kaibigan, ngunit nais pa ring pumasok ng mga pulis upang magsiyasat ng mabuti. Inisa-isa nilang tingnan ang bawat sulok at kwarto ng apartment. Nang bubuksan na sana ng isa sa mga pulis ang kabinet kung saan nakatago si Minwoo, biglang hinablot ni Jeffrey ang kwelyo ni James. Nagpatuloy ang pagtatalo ni Jeffrey at James hanggang sa mauwi ito sa pisikal na away. Itinulak ni Jeffrey ang isang pulis pabagsak sa sahig at sinakal si James, ngunit agad siyang pinatumbag gamit ang taser. Hindi nagtagal, dinala silang dalawa sa presinto upang kunan ng salaysay. Sinabi sa kanila na kung hindi magkatugma ang kanilang mga testimonya, agad silang ikukulong. Labis na naguluhan si Jeffrey. Sandali pa, itataas na sana niya ang kanyang kamay upang sabihin ang buong katotohanan sa pulisya.
Ngunit biglang may lalaking pumasok sa presinto at humingi ng tulong upang mahanap ang isang nawawalang matandang babae. Naka-off umano ang cellphone nito kaya hindi matukoy ang lokasyon. Ipinaliwanag din ng babaeng pulis na napakaraming CCTV camera sa lugar kaya imposibleng masuri agad ang lahat ng footage. Naalala ni Jeffrey ang sinabi ni James kanina. Naisip niyang baka mahirapan din ang pulisya na mahanap si Minwoo. Kalaunan, pinakawalan din silang dalawa. Tinanong ni Jeffrey si James kung balak pa rin ba nitong ituloy ang plano. Sinabi ni James na naipadala na nila ang mga litrato kaya wala na silang atrasan. Naalala ni Jeffrey ang napakalaking utang niya na may napakataas na interes kaya pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Tinanong niya si James kung sigurado ba itong hindi sila mahuhuli at makukuha nila ang pera. Pagkatapos ba nilang makuha ang ransom ay palalayain nila si Minwoo. Agad namang tiniyak ni James na at sinabi niyang mayroon na siyang plano. Pag-uwi nila, sinubukan nilang kausapin si Minwoo. Nakatali ito at may takip ang mata. Gumamit si James ng voice reading software upang kausapin si Minwoo dahil hindi nila maaaring malaman nito na sila ang mga kidnapper. Sinabi ni James na bihag si Minwoo at kung makikipagtulungan ito ay maibabalik siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos, tinanggal ni Jeffrey ang takip sa bibig ni Minwoo. Huminga ito ng malalim at tinawag ang pangalan ni Jeffrey. Naalala ni Minwoo ang sinabi ng kanyang mga magulang noong nasa middle school pa siya. Ipinaalala ng mga ito na marahil ay hindi niya lubos na uunawaan kung gaano sila kayaman. Sinabi rin nila na mas maraming masasamang tao kaysa mabubuti sa mundo. Dahil dito, ipinadala siya ng kanyang ina sa isang ordinaryong high school. Maaaring mabuli siya roon, ngunit kung may mga taong lalapit lamang dahil sa pera, kailangan niyang ipakitang hindi siya madaling lokohin at hindi dapat basta nagtitiwala kahit kanino. Dahil dito, hindi na naging mahina si Minwoo at wala nang naglakas loob na maliitin siya. Ngunit kahit ganoon, naniwala siyang matatagalan pa bago niya tuluyang maintindihan ang lahat. Nakiusap si Minwoo sa dalawa niyang kaibigan na tigilan na ang biro. Naalala niyang si Jeffrey ang naghatid sa kanya pauwi kagabi. Agad namang nagsalita si James at sinabing hindi alam ni Minwoo kung sino talaga sila. Binalaan niyang mapapahamak ito kung hindi makikipagtulungan. Tumayo at nagpumigla si Minwoo, ngunit agad siyang pinigilan ni Jeffrey. Huminga ng malalim si Minwoo at nakumpirma niyang si Jeffrey nga ang kaharap niya dahil hindi niya malilimutan ang murang pabango nito. Agad tinakpan ni Jeffrey ang bibig ni Minwoo. Isinuot niya rito ang earphones at tinapalan pa ito ng tape upang hindi makarinig ng malinaw. Samantala, pumunta ang ina ni Minwoo sa isang stadium upang makipagkita kay Chairman Wong. Sinabi niyang kinidnap ang kanyang anak. Sinabihan siya ni Chairman Wong na siya mismo ang humawak sa problema dahil wala itong kinalaman sa trabaho. Nagpaabot pa siya ng pakikiramay tungkol sa yumao nitong asawa. Nagbanta naman ang ina ni Minwoo na kung hindi siya tutulungan ni Chairman Wong, pupunta siya agad sa pulisya at isusumbong na ang chairman ng Junior Baseball League ang leader ng isang illegal gambling ring. Sinabi niyang ibubunyag niya ang lahat. Dahil dito, wala nang pagpipilian si Chairman Wong kundi makinig sa kanya. Inutusan niya si Dongho na hanapin agad ang kinaroroonan ni Minwoo dahil natatakot siyang totohanin ng ina nito ang pagbabanta. Kasabay nito, nagpa siya si James na pumasok sa paaralan gaya ng dati. Sinubukan niyang pakalmahin si Jeffrey at sinabing magiging maayos din ang lahat. Makalipas lamang ang ilang araw, kukunin na nila ang pera mula sa ina ni Minwoo. Posible rin daw na nagdadalawang isip pa ito kung magsusumbong ba sa pulisya. Sinabi naman ni Jeffrey na mayroon siyang mahalagang asikasuhin sa paaralan sa araw na yon. Habang nasa labas, nakasalubong ni James ang anak ng landlord. Inamin ng binata na siya ang tumawag sa pulis kagabi dahil malinaw niyang narinig ang mga tunog ng pagkabasag ng gamit, sigawan, at pag-aaway mula sa apartment ni James. Humingi naman ng paumanhin si James dahil sa gulong nangyari. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa paaralan. Sinundan naman siya ni Jeffrey upang mag-imbestiga. Pumasok si James sa opisina ng propesor at diretsahang nagtanong tungkol sa kaso ng pandaraya sa exam. Sinabi niyang hindi lang naman siya ang nandaya, kaya bakit siya lamang ang napatalsik habang ang 3 pang estudyante ay pinagmulta at suspendido lang. Ipinaliwanag ng propesor na si James lamang ang nahuling aktwal na nandaraya. Ngunit sinabi ni James na alam niyang nagbigay ng pera sa propesor at sa paaralan ang mga magulang ng 3 estudyante upang hindi mapatalsik ang kanilang mga anak. Dahil dito, inalok din ni James ang propesor ng 500 milyong won kapalit ng pagpapatuloy niya sa pag-aaral. Nakatayo naman si Jeffrey sa labas at malinaw niyang narinig ang buong usapan. Samantala, si Minwoo ay nakatali sa loob ng kabinet habang pinipilit makinig sa musika gamit ang earphones. Sinubukan niyang ikiskis ang kanyang mukha sa isang libro hanggang sa mapunit ang plastik na nakabalot rito. Dahil dito, nakakita siya gamit ang isang mata. Pagkatapos, malakas niyang sinipa ang pinto ng kabinet. Nang sipain ni Minwoo ang pinto ng kabinet, may nakita siyang jacket sa labas. Ito ang jacket na suot ni James noong nag-inuman sila noong nakaraang gabi. Samantala, pagdating ni Joanna sa presinto, sinabi ng kanyang kasamahan na may 2 lalaking na taser sa apartment building kung saan siya nakatira noong nakaraang gabi. May tumawag daw upang magsumbong tungkol sa away sa isa sa mga apartment, ngunit nauwi umano sa gulo ang 2 binata, kaya pareho silang na taser at dinala sa presinto na nakaposas. Pumunta naman si James sa isang pampublikong phone booth at tinawagan ang ina ni Minwoo. Binalaan niya itong huwag magsumbong sa pulisya tungkol sa pagkawala ng anak. Sinabi rin niyang binabantayan nila siya at kailangan niyang ihanda ang 1 bilyong won at ibigay iyon kinabukasan. Sinabi ng ina ni Minwoo na kailangan niya ng hindi bababa sa 3 araw upang maihanda ang ganoong kalaking halaga. Ngunit iginiit ni James na dapat maibigay ang pera kinabukasan kung hindi ay mamamatay ang kanyang anak.
Pagbalik ni James sa apartment, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kabinet. Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang buksan ito at nakita niyang nakasilip ang isang mata ni Minwoo. Agad niyang tinakpan ang mata nito gamit ang kanyang kamay. Nang alisin ni James ang telang nakatakip kay Minwoo, humingi agad ito ng gamot. Mabilis na binuksan ni James ang voice reading software at sinabi rito na tigilan na ang pagpapanggap na may sakit. Ngunit maya-maya, nakita ni Jeffrey na nangingisay si Minwoo kaya agad niyang tinawagan si James, ngunit naka-off ang cellphone nito. Sa parehong oras, nagpapatrolya si Joanna sa ibaba ng apartment ni Jeffrey. Nagkataon namang nakita niya si James na naglalakad pa uwi. Pagkatapos nitong matapos ang tawag sa telepono, bigla itong nagmadaling tumakbo palayo kaya lalo siyang naghinala. Nang makabalik si James sa apartment, nakita niya ang walang magawang ekspresyon ni Jeffrey. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang kalmado nang nakaupo si Minwoo at wala na itong blindfold. Tinanggal ni Jeffrey ang takip sa mata ni Minwoo dahil naalala niya ang nangyari 5 taon na ang nakalipas noong high school pa silang tatlo. Sa isang friendly soccer match, goalkeeper noon si Minwoo ngunit hindi ito nakatutok sa laro. Dahil doon, madaling nakapuntos si Jeffrey. Ngunit biglang nahimatay si Minwoo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, bumili ng gamot sina Jeffrey at James para kay Minwoo sa isang klinik. Iginiit ni Jeffrey kay James na bumalik ang anxiety disorder ni Minwoo tulad noong high school pa sila. Ngunit sinabi ni James na heat stroke lamang iyon dahil sa paglalaro ng soccer. Binalaan ni Jeffrey si James na huwag magpaloko kay Minwoo. Nag-aalala si James at sinabi niyang iba na ang sitwasyon ngayon. Dahil nakita na ng hostage ang mukha ng dalawang kidnapper, kailangan nilang makaisip agad ng solusyon. Samantala, sinusuri ni Joanna at ng kanyang nobyong si Maki ang CCTV footage sa harap ng inuupahang building nito. Nakita nilang 3 lalaki ang pumasok sa building noong nakaraang gabi, ngunit 2 lamang ang nakita ng pulisya. Dahil dito, naghinala si Joanna na may isang taong nawawala at posibleng pinatay pa. Hinimok niya si Maki na i-report agad ang insidente. Kinabukasan, nag-withdraw ng 1 bilyong won ang ina ni Minwoo sa bangko. Dahil sa napakalaking halaga ng perang kinuha niya, tinanong siya ng mga financial inspector. Tinanong siya kung nabiktima ba siya ng scammer na nagpapanggap na pulis o kung may nang bablackmail sa kanya. Ngunit itinanggi niya ang lahat. Samantala, bumili si Jeffrey ng gamot at dinala ito kay Minwoo. Agad namang tinanong ni Minwoo kung bakit nila ginagawa ito sa kanya. Sumagot si Jeffrey na kailangan niya ng 500 milyong won at humihingi sila ng 1 bilyong won sa ina ni Minwoo upang hatiin nilang dalawa ni James. Tinanong ni Minwoo kung bakit nila kailangang gumawa ng ganoon para lamang sa pera, ngunit tumanggi si James na sabihin ang totoong dahilan. Inamin naman ni Jeffrey na nalulung siya sa sugal bago siya mag-enlist sa military, habang si James ay malapit ng mapatalsik sa paaralan. Dahil dito, napilitan silang gawin ang kasuklam-suklam na krimeng iyon. Paulit-ulit silang minura ni Minwoo at tinawag na masasamang tao. Pagkatapos, tinanong ni Minwoo kung palalayain ba nila siya kapag nakuha na nila ang pera. Sinabi ni Jeffrey na kailangan lamang nitong mangako na magpapanggap na parang walang nangyari kapag nakalaya na siya. Tumango si Minwoo at nangakong wala siyang pagsasabihan kapag pinakawalan siya. Ngunit natawa lamang si James at hindi naniwala rito. Humingi si Minwoo ng pahintulot na makapagbanyo at makakain ng maayos dahil malapit na rin naman nilang makuha ang 1 bilyong won. Habang nakahiga si James at nag-iisip ng susunod nilang plano, sinabi ni Jeffrey na kailangan muna niyang umuwi sandali. Inamin din niyang palihim niyang sinusundan si James kaya niya nalaman na malapit na itong mapatalsik sa paaralan. Sinabi ni James na wala na silang ibang pagpipilian kundi patayin ang hostage. Ayon sa kanya, iyon na lamang ang natitirang paraan. Maaari raw bumili si Jeffrey ng sleeping pills sa school clinic upang mamatay si Minwoo nang walang sakit. Ngunit mariing tumutol si Jeffrey. Sinabi niyang kaibigan nila si Minwoo. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang magsama-sama silang uminom at ngayon ay gusto na siyang patayin ni James. Tinanong ni James si Jeffrey kung naniniwala ba talaga siyang mananahimik si Minwoo kapag nakalaya na ito. Ngunit matigas pa ring tumanggi si Jeffrey at patuloy na pinigilan si James. Hindi alam ni Jeffrey kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit pinaalalahanan niya si James na siguraduhing nakakakain ng maayos si Minwoo at tawagan siya agad kung may mangyari. Samantala, ibinigay ni na Joanna at ng kanyang nobyong si Maki ang CCTV footage sa lokal na pulisya. Makikita rito na 3 binata ang pumasok sa building, ngunit sinabi ni Officer Kang na maaaring umalis na ng mas maaga ang isa sa kanila. Ayon sa kanya, sarili niyang nakita na 2 lamang ang nasa apartment. Ngunit hindi sumuko si Joanna. Habang nasa convenience store malapit sa kanyang bahay, patuloy niyang na-review ang CCTV footage. Napansin niyang may empleyadong nagbibigay ng itim na plastic bag sa mga customer para lagyan ng kanilang pinamili. Agad niyang binalikan ang footage at nakita niyang noong nakaraang gabi ay tumakbo pa uwi si James habang may dalang katulad na itim na bag. Dahil dito, pumunta sina Joanna at Maki sa supermarket upang tingnan ang CCTV footage roon. Ngunit dahil nasa blind spot ang kamera, hindi nila nakita kung ano mismo ang binili ni James. Sinabi naman ng empleyado na binili ni James ang lahat ng tape at plastic cable ties sa tindahan. Hindi raw niya ito malilimutan dahil bigla nitong inubos ang lahat ng natitirang stock. Pagkatapos nito, tinanong ni Joanna si Maki kung may master key ba ang kanyang ina na kayang magbukas ng lahat ng kwarto sa building. Samantala, nakaupo si Robert sa harap ng restaurant kung saan huling nakita si Minwoo bago ito mawala. Iniulat niya kay Chairman Wong na mahuhuli niya ang mga kidnapper. Ngunit sinabi ni Chairman Wong na wala siyang pakialam sa kaligtasan ni Minwoo. Ang mahalaga lamang ay bantayan ni Robert ang ina ni Minwoo.
Maya-maya, dumating ang lalaking kulot at sinabi kay Robert na noong gabing mawala si Minwoo ay tatlong lalaki ang magkasamang uminom sa restaurant at nagbayad gamit ang cash. Isa sa kanila ay may suot na jacket ng medical school. Habang iyon ay nangyayari, umuwi si Jeffrey sa bahay ng kanyang ama. Ngunit paglapit pa lamang niya sa pintuan ay hinarang na siya ng mga loan shark na naniningil ng utang. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na ihanda si Jeffrey dahil ilang araw na nila itong hinahanap. Ipinaliwanag ni Jeffrey na kararating lamang niya mula sa tindahan ng kanyang ama bago siya itinulak. Sinipa niya ng malakas ang dalawa sa mga tauhan at kumuha ng kahoy upang ipagtanggol ang sarili. Nangako siyang babayaran niya ang utang. Nagbanta naman ang leader na kukunin nila ang kanyang mga organ kapag hindi siya nagbayad. Naalala ni Jeffrey ang pangako ni Minwoo na mananahimik ito kapag nakuha na nila ang ransom at palalayain nila siya. Dahil dito, sinabi ni Jeffrey sa leader na magkakaroon siya ng malaking pera sa loob ng ilang araw. Samantala, sa apartment, naghahanda si James ng noodles para kay Minwoo. Tinanong niya ito kung itatago ba talaga nito ang nangyari kapag nakatakas na siya. Buong kumpiyansang nangako si Minwoo, ngunit nagreklamo rin siya dahil kulang ang pagkain. Pumasok si James sa kusina upang kumuha pa ng sabaw para kay Minwoo. Habang hawak ni Minwoo ang mangkok na may kumukulong sabaw, bigla niya itong ibinuhos sa mukha ni James bago mabilis na tumakbo palayo. Ngunit hinabol siya ni James at marahas siyang pinabagsak. Kumuha ito ng mop at paulit-ulit siyang hinampas. Halos wala nang makita si Minwoo. Tumakbo siya papunta sa banyo at ikinandado ang pinto. Sinubukan niyang tanggalin ang bakal sa bintana upang makatakas ngunit napakatibay nito kaya wala siyang nagawa. Patuloy namang sinisipa ni James ang pinto mula sa labas. Habang nasa loob ng banyo, nakakita si Minwoo ng gunting at ginamit ito upang makawala sa pagkakatali. Kumuha rin siya ng toilet plunger bilang pansamantalang panlaban. Nang wala na siyang marinig mula sa labas, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Ngunit hindi niya makita si James kahit saan. Bigla na lamang lumitaw si James habang may hawak na baseball bat at paulit-ulit na hinampas si Minwoo. Umiiyak si Minwoo habang sinasabing hindi ganoon kalupit si James. Naalala niya kung paano siya binuhat ni James papunta sa infirmary noong nahimatay siya sa school grounds noon. Ngunit itinanggi ni James ang lahat at muli niyang hinampas si Minwoo gamit ang bat. Samantala, si Joanna na nakatira sa tapat ng apartment ay sumilip sa maliit na siwang ng kanyang pinto at nakita niyang nagmamadaling tumakbo palabas si James. Dahil dito, pumunta siya sa apartment ni James at ginamit ang kanyang keycard upang buksan ang pinto. Dahan-dahang pumasok si Joanna sa apartment upang mag-imbestiga. Samantala, pumunta naman si James sa isang hardware store upang bumili ng martilyo. Pagbukas ni Joanna ng pinto, nakita niya ang mga bahid ng dugo sa dingding. Maya-maya, nakarinig siya ng sigaw mula sa loob ng kabinet. Ngunit bigla niyang narinig na may paparating kaya mabilis siyang nagtago. Galit na bumalik si James sa apartment. Hawak ang martilyo, binuksan niya ang kabinet at sinubukang hampasin ang binti ni Minwoo. Kinuha ni Joanna ang kanyang cellphone, ngunit aksidente niyang nahulog sa sahig ang universal keycard. Kasabay nito, dumating din si Jeffrey. Narinig niya ang sigawan mula sa apartment kaya agad siyang tumakbo papasok upang pigilan si James sa pananakit kay Minwoo. Ipinaliwanag ni James na binuhusan siya ni Minwoo ng kumukulong tubig upang makatakas. Pagkatapos, sinabi niya kay Jeffrey na tumabi at siya na ang bahalang humarap kay Minwoo. Malakas na nakiusap si Minwoo na huwag siyang patayin. Sinubukan namang pigilan ni Jeffrey si James. Habang nagkakagulo ang tatlo, tahimik na lumapit si Joanna sa pintuan at dahan-dahang binuksan ito upang makatakas. Nang makita ni Minwoo na muli siyang atakihin ni James, sumigaw siya at sinabing mayroon siyang 10 bilyong won. Nangako siyang ibibigay niya ang lahat ng pera sa kanila kapalit ng kanyang buhay. Pagkatapos, ikinuwento ni Minwoo na ang kanyang yumaong ama ang nagtatag ng isang napakalaking investment company at kumita ito ng napakalaking halaga ng pera. Isang beses daw siyang dinala ng kanyang ama sa lugar na puno ng mga warehouse. Binuksan nito ang isang warehouse at naglagay ng code upang mabuksan ang isang lihim na silid. Doon lamang nalaman ni Minwoo na yon pala ang secret safe ng kanyang ama. Sinabi niyang nakakita siya ng 10 bilyong won sa loob. Dahil biglang namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso, handa raw niyang ibigay ang lahat ng perang iyon sa kanila. Iginiit niyang hindi siya nagsisinungaling. Sinabi naman ni Jeffrey na kung makukuha nila ang perang iyon, hindi na nila kailangang pumatay ng kahit sino at maaari na nilang kalimutan ang kidnapping na parang walang nangyari. Sumang-ayon si Minwoo at sinabi niyang kapag hinati nila ang pera, magiging magkakasabwat na silang lahat. Ngunit ang totoo, nagsisinungaling lamang si Minwoo upang makahanap ng paraan para makatakas. Sa realidad, ginagamit lamang noon ang lugar na iyon bilang imbakan ng mga alaala ng kanilang pamilya. Samantala, matagumpay nang nakatakas si Joanna. Pagkatapos nito, nagpa siya si James na tawagan ang ina ni Minwoo. Inutusan niya itong dalhin ang 1 bilyong won sa subway kinabukasan. Kinabukasan, sinabi ng ina ni Minwoo kay Secretary Kim na mag-isa siyang pupunta. Inutusan din niya itong ipaalam sa pulisya bilang pag-ingat at mahigpit na pinagbilinan na huwag sabihin kay Robert ang tungkol dito. Ngunit lihim na nagpadala ng mensahe si Secretary Kim sa grupo ni Robert at ipinaalam na posibleng sangkot ang pulisya sa transaksyon. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Jeffrey kay James na kailangan nilang tingnan ang warehouse na binanggit ni Minwoo tungkol sa pera. Ngunit tumanggi si James at sinabing may maaga siyang klase sa paaralan. Pumasok si Jeffrey kay Minwoo at muling tinanong kung totoo ba talaga ang tungkol sa pera. Muling tiniyak ni Minwoo na nagsasabi siya ng totoo. Dahil naniwala si Jeffrey, sinabi niyang pumasok muna si Minwoo sa locker.
Masayang sumunod si Minwoo at agad siyang ikinulong ni Jeffrey sa loob. Samantala, pumunta sina Joanna at Maki sa presinto upang i-report ang kidnapping na nasaksihan nila noong nakaraang gabi. Nagkataon namang naroon din ang kapatid ni Joanna sa presinto. Ikinuwento ni Joanna kay Officer Cha na may isang taong kinukulong sa apartment ng kanyang kapitbahay. Inamin niyang ginamit niya ang master key ng building upang makapasok sa apartment dahil gusto niyang iligtas ang bihag. Ngunit sinabi ni Officer Cha na iligal ang ginawa niya dahil pumasok siya sa bahay ng ibang tao nang walang pahintulot. Wala rin daw siyang sapat na ebidensya upang patunayang may kidnapping nang nangyayari. Dahil dito, galit na sinabi ni Joanna na hindi niya titigilan ang kaso. Mas gugustuhin pa raw niyang huminto bilang pulis kaysa hayaan na lamang iyon. Pagkatapos, galit siyang umalis sa presinto. Samantala, may dumating na delivery package para kay James. Sa loob nito ay isang lumang cellphone upang mas mahirapan ang pulisya na matrace ang kanyang mga tawag. Habang iyon ay nangyayari, mag-isang pumunta si Jeffrey sa lugar kung saan naroon ang mga warehouse na binanggit ni Minwoo. Ngunit nakasarado ang pangunahing gate kaya humanap siya ng ibang paraan upang makapasok. Matapos maghanap ng matagal, nakita niya ang warehouse na may markang WN katulad ng paglalarawan ni Minwoo. Ngunit nakakandado ito gamit ang 3 padlock. Sakto namang lumitaw ang manager ng warehouse. Nagkunwari si Jeffrey na naghahanap lamang ng maupahang warehouse at sumunod siya sa manager papasok sa opisina upang uminom ng tsa. Habang nasa opisina ng warehouse manager, napansin ni Jeffrey ang 3 hunting rifle na nakadisplay sa silid. Tinanong niya ang manager kung tumatanggap ba sila ng mga gamit para sa safekeeping tulad ng mga vault o safe. Sumang-ayon naman ang manager at sinabi nitong maraming tao ang nagtatago ng mahahalagang gamit doon. Binanggit pa niyang ang warehouse na tinitingnan ni Jeffrey ay mayroon ding malaking safe sa loob. Samantala, ang tauhan ng ina ni Minwoo ay nagkakarga ng mga maleta ng pera sa sasakyan bago siya ihatid. Palihim naman silang sinusundan ni Robert. Pagdating sa istasyon ng tren, mag-isang hinila ng ina ni Minwoo ang maletang puno ng pera. Agad naman siyang sinundan ng 4 na tauhan ni Robert. Nag-text si James sa ina ni Minwoo upang tiyaking mag-isa lamang ito. Inutusan niya itong sumakay sa susunod na tren at nagbabala na kapag hindi ito nakaabot, papatay nila si Minwoo. Nagmadaling hilahin ng ina ni Minwoo ang maleta paakyat ng hagdan at nakasakay siya sa tren bago magsara ang pinto, dahilan upang maiwan ang 4 na tauhan ni Robert. Patuloy na nagpadala ng instructions si James. Inutusan niya itong bumaba sa susunod na istasyon at dumaan sa unahang pinto ng tren. Paglabas ng ina ni Minwoo sa subway, malakas siyang sumisigaw upang magbigay daan ang mga tao. Muli siyang tinext ni James at sinabing pumunta sa station number 3. Batay sa mapa ng istasyon at iskedule ng tren, inutusan siya ni James na sumakay sa subway line 5. Habang nagmamadaling habulin ang tren, nadapa siya ng malakas ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpunta sa destinasyon. Pagdating ni James sa istasyon, palihim niyang minamasdan ang reaksyon ng ina ni Minwoo. Nag-text siya at inutusan itong iwan ang maleta ng pera sa loob ng susunod na tren bago bumaba. Naunang sumakay si James sa tren upang kunin sana ang pera, ngunit nanatiling nakatayo lamang ang ina ni Minwoo at hindi gumalaw. Dahil dito, napilitan siyang bumaba agad ng tren bago magsara ang mga pinto. Pag-alis ng tren, agad tinawagan ni James ang ina ni Minwoo at galit na tinanong kung bakit hindi nito sinunod ang instructions niya. Sinabi ng ina ni Minwoo na gusto muna niyang makasigurong buhay pa ang kanyang anak bago niya ibigay ang pera. Binalaan din niya si James na kapag may nangyari kay Minwoo, hindi rin makakatakas ang mga kidnapper. Habang sumisigaw ang ina ni Minwoo sa telepono, bahagyang nawala ng composure si James. Matigas nitong sinabi na kung hindi mapapatunayang buhay pa si Minwoo, wala silang makukuhang kahit 1 sentimo. Patuloy siyang sumigaw hanggang sa mataranta si James. Nang lumingon si James, nakita niyang papalapit sa kanya ang ina ni Minwoo. Agad niyang pinatay ang tawag at nagtago upang hindi siya makita nito. Habang palabas si James ng istasyon, nakita niyang may mga tauhang pumapasok sa lugar. Hinahanap ng mga ito ang ina ni Minwoo at ang kidnapper. Paglabas ng ina ni Minwoo sa istasyon, dumating si Robert sakay ng kotse upang sunduin siya at dalhin kay Chairman Wong. Ikinuwento ni Chairman Wong na una niyang nakilala ang asawa ng babae 20 taon na ang nakalipas noong malapit ng mabangkarote ang kumpanya nito. Mula noon, naging money laundering operation umano ng kanilang organisasyon ang negosyo ng asawa nito, dahilan upang yumaman ito ng husto. Sinabi rin niyang lumawak na ang kanilang organisasyon sa buong China at Southeast Asia at marami silang lihim na kailangang protektahan. Dahil dito, nang malaman niyang may nagbabanta sa ina ni Minwoo, lihim niyang ipinadala si Robert upang tumulong. Mahigpit niya itong binalaan na huwag magsusumbong sa pulisya dahil maaaring masira ang kanilang operasyon. Nangako siyang hahanapin si Minwoo, ngunit nilinaw rin niyang para sa ina ni Minwoo, ang anak nito ang pinakamahalagang bagay sa buhay, samantalang para sa kanya ay mas mahalaga ang negosyo kaysa buhay ng kahit sino. Pag-alis ng ina ni Minwoo, inutusan niya si Robert na ibalik ng ligtas ang kanyang anak. Binigyan niya ito ng 3 araw upang matapos ang trabaho. Samantala, nakatayo si James sa isang pampublikong phone booth habang hinihintay si Jeffrey. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa pakikipagkita niya sa ina ni Minwoo sa subway station upang kunin ang 1 bilyong won. Ayon kay James, maayos na sana ang lahat ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip ng babae at hiniling munang makita ng buhay ang kanyang anak bago ibigay ang pera. Naghinala si James na may ibang taong kumokontrol sa mga galaw ng ina ni Minwoo, ngunit naniniwala siyang hindi pulisya ang nasa likod nito. Labis namang nataranta si Jeffrey nang marinig iyon. Hindi pa tapos ang kaso at wala pa silang nakukuhang pera.
Sinubukan siyang kumbinsihin ni James na ituloy pa rin ang plano, ngunit galit na hinawakan ni Jeffrey ang kwelyo nito. Sinisi ni James si Jeffrey dahil gusto nitong palayain si Minwoo. Iginiit niyang kung gusto nilang mabuhay ng payapa, kailangan nilang patayin si Minwoo. Lumuhod si James sa harap ni Jeffrey at nagmakaawang tulungan siya dahil kapag hindi nila nakuha ang pera, tapos na ang buhay niya. Walang magawa si Jeffrey at marahang itinaboy ang kamay ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa cellphone ng kanyang ama. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital at tumakbo papasok sa operating room. Pagdating niya roon, bigla siyang sinampal ng malakas ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Umiiyak itong sinisi siya sa matinding pinsalang tinamo ng kanilang ama sa tiyan at mga internal organs dahil sa mga utang niya sa sugal. Matapos daw tumakas si Jeffrey at sumali sa military, walang tigil na ginulo ng mga loan shark ang kanilang pamilya. Ngayon, matindi na ang galit ng nakababatang kapatid ni Jeffrey sa kanya at ayaw na siyang makita pa muli. Pagkatapos ng operasyon, pinuntahan ni Jeffrey ang kanyang ama sa ospital. Habang nakatingin dito, naalala niya ang nakaraan. Naalala niya kung paano siya niyakap ng kanyang ama bago siya umalis upang sumali sa military para takasan ang kanyang mga utang. Noon, nangako ang kanyang ama na hahanap ito ng paraan upang mabayaran ang mga utang niya. Sinabi rin nitong huwag siyang masyadong mag-alala at mag-focus lamang sa serbisyo militar at sa kanyang kalusugan dahil siya na ang bahala sa lahat. Malungkot na lumabas si Jeffrey ng ospital at nakita niyang naghihintay si James. Tahimik niyang ikinuwento na habang nasa military siya, nangako siyang hindi na niya muling bibigin ang kanyang ama. Ngunit matapos siyang makalabas sa serbisyo, lalo lamang lumala ang kanyang buhay. Humingi ng tawad si James, ngunit sinabi ni Jeffrey na hindi niya ito sinisisi dahil sariling desisyon niya ang lahat. Iminungkahi ni Jeffrey na subukan muna nila ang planong sinabi ni Minwoo tungkol sa warehouse. Kapag nabigo yon, saka na lamang nila gagawin ang orihinal na plano ni James. Sandaling nag-isip si James bago pumayag. Binigyan niya si Jeffrey ng 3 araw upang subukan ang plano. Pagkatapos noon, bumalik silang dalawa sa apartment. Binuksan nila ang kabinet kung saan nakakulong si Minwoo upang simulan ang kanilang plano. Ngunit biglang may kumatok sa pinto. Sumilip si Jeffrey sa maliit na siwang at nakita niyang may taong may hawak na police badge. Wala siyang nagawa kundi panoorin si James. Ilang sandali pa, magkasama nilang inilabas si Minwoo mula sa kabinet. Basang-basa ito at halos wala ng malay. Agad na nagsagawa si James ng CPR habang pilit namang ginigising ni Jeffrey si Minwoo. Matapos ang ilang sandali, umubo si Minwoo at nailabas ang tubig sa kanyang bibig bago muling makahinga. Kasabay nito, pumunta si Officer Cha sa presinto upang kausapin si Joanna. Ikinuwento niyang pumunta siya sa apartment ni James noong nakaraang araw. Ngunit nang pumasok siya, 2 lamang na binata ang nakita niya sa loob. Sinuri rin niya ng mabuti ang buong apartment. Nakita niya ang keycard na nahulog ni Joanna sa banyo kaya kinuha niya ito. Pinuntahan din niya ang kwarto at nakita ang kabinet na inilarawan ni Joanna. Ngunit nang buksan niya ito, wala siyang natagpuang tao sa loob. Sinuri rin niya ang likod ng apartment, ngunit washing machine lamang ang nakita niyang umaandar at malakas na nanginginig dahil hindi balance ang laman nito. Sa kabuuan, wala raw siyang nakita kundi sina James at Jeffrey sa apartment. Matapos ikwento ang lahat, ibinalik niya ang master key kay Joanna. Iginiit ni Joanna na malinaw niyang narinig ang sigawan at pagbabanta sa loob ng apartment, ngunit inamin niyang wala siyang aktwal na nakita gamit ang sariling mga mata. Dahil dito, natawa si Officer Cha at sinabing wala itong sapat na basehan. Nagalit si Joanna at nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, bumiyahe sina Jeffrey at James sakay ng bus papunta sa lugar malapit sa warehouse. Umakyat sila sa rooftop ng isang gusali at gumamit ng binoculars upang obserbahan ang paligid. Napagdesisyonan ni Jeffrey na mas ligtas na nakawin na lamang nila ang pera sa safe sa warehouse kaysa ipagpatuloy ang pangingikil sa ina ni Minwoo. Nang tanungin ni James kung paano nila mabubuksan ang safe, sinabi ni Jeffrey na tatanungin nila si Minwoo pag uwi nila. Ngunit galit na galit pa rin si Minwoo dahil isiniksik siya sa washing machine upang maitago mula sa pulisya. Pagbalik nila sa apartment, tinanong nila si Minwoo tungkol sa password ng safe. Ngunit tumanggi itong sabihin hanggat hindi nila siya dinadala mismo sa warehouse. Nagduda si James at inisip na may binabalak si Minwoo. Dahil dito, muli silang nagtalo ng matindi hanggang sa mamagitan si Jeffrey. Nakumbinsi ni Minwoo si Jeffrey na isama siya sa warehouse. Nangako siyang bubuksan niya ang safe upang paghati-hatihan nilang 3 ang pera. Kapag nangyari iyon, opisyal na silang magiging magkakasabwat. Iginiit ni Minwoo na hindi niya sila lolokohin. Samantala, dinala naman ni Robert ang ina ni Minwoo sa isang hypnotist upang maalala nito ang mga detalye noong gabing nawala ang kanyang anak. Habang isinasagawa ang hypnosis, unti-unting nakatulog ang ina ni Minwoo at binalikan sa kanyang alaala ang gabing nagpaalam si Minwoo na lalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala niyang sinabi ng kanyang anak na makikipagkita ito kay Jiang. Ngunit ang totoo, hindi pala dumating si Jiang sa kanilang napag-usapang meeting. Kinabukasan, bumalik si James sa paaralan at lihim na nakipagkita sa 3 mayayamang estudyanteng kasama niyang nandaya sa exam. Humingi si James ng kompensasyon, ngunit matigas na tumanggi ang 3. Biglang namatay ang ilaw sa lecture hall. Maya-maya, lumitaw si Jeffrey habang may hawak na martilyo at pilit na nagpapakita ng nakakatakot na anyo. Sinunggaban niya sa liig ang isa sa mga estudyante at binantaan silang magbayad ng tig 2 milyong won bilang kompensasyon. Binalaan niya ang mga ito na kapag hindi sila nagbayad, mamamatay silang lahat doon mismo. Samantala, dumalo si Joanna sa isang interview para sa posisyon bilang National Police Officer.
Nagbigay ang mga interviewer ng isang hypothetical situation at tinanong siya kung paano niya haharapin ang sitwasyong parehong nasa panganib ang buhay niya at ng biktima. Ngunit wala talagang maisagot si Joanna. Pagkatapos ng interview, malungkot niyang sinabi kay Maki na pakiramdam niya ay bumagsak siya. Maya-maya, nakita niya si James na may ginagawa malapit sa isang sasakyan. Magalang silang yumuko sa isa't isa bilang pagbati. Hindi nagtagal, nakita ni Joanna si James na may bitbit na malaking maleta papasok sa building. Samantala, sa apartment, inutusan ni James si Minwoo na pumasok sa loob ng maleta kung gusto nitong sumama sa kanila. Galit na tinawag ni Minwoo na psychopath si James. Nagalit si James at susugurin sana si Minwoo, ngunit agad namang namagitan si Jeffrey. Mabilis na kinuha ni Minwoo ang martilyong itinago niya sa kanyang katawan at saka nagsabing papasok na siya sa maleta. Tinakpan niya ang kanyang bibig at maayos na pumulupot sa loob ng maleta bago ito isinara ni na James at Jeffrey. Samantala, pumunta si na Secretary Kim at ang lalaking kulot sa bahay ni Jang. Pagdating nila roon, agad sinugod ng lalaking kulot si Jang at tinanong kung nasaan si Minwoo. Nang takot na tanungin ni Jang kung sino sila, hinampas siya ni Secretary Kim sa ulo gamit ang flashlight. Dahil sa sobrang takot, inamin ni Jang ang lahat. Sinabi niyang kaklase niya si Minwoo at ilang araw na ang nakalipas ay may plano silang mag-inuman. Ngunit dahil naging abala siya, hindi siya nakasama kaya sina Minwoo, James, at Jeffrey na lamang ang nagtuloy. Ibinigay rin niya ang impormasyon na umuupa si James ng apartment malapit sa Medical University. Hindi nagtagal, ipinadala ni Secretary Kim kay Robert ang lokasyon ni James. Agad namang nagtungo roon si Robert sakay ng sasakyan. Sa parehong oras, nagmamasid si Joanna mula sa labas. Nakita niyang may dalawang binatang may bitbit na malaking maleta papunta sa isang sasakyan. Dahil dito, nagpasya siyang sundan sila gamit ang kanyang motorsiklo. Habang papunta naman ang grupo ni Robert sa apartment building, biglang naharang ng isang truck ang kanilang convoy. Dahil dito, nakatakas sina James at Jeffrey bago pa makarating ang grupo ni Robert. Pagdating ng mga tauhan ni Robert sa apartment, puwersahan nilang pinasok ang inuupahang unit ni James. Samantala, ligtas nang nakalayo sina James at Jeffrey habang tahimik silang sinusundan ni Joanna sakay ng motorsiklo. Pagdating nila sa warehouse area, ipinarada ni na James at Jeffrey ang sasakyan sa labas at naghintay hanggang sa makita nilang nagsara at umalis ang manager ng warehouse. Habang nagmamasid si Joanna, napansin niyang walang tao sa loob ng sasakyan. Maya-maya, nakita niyang tatlong binata ang palihim na pumasok sa warehouse. Doon niya naalala ang hypothetical situation na ibinigay sa kanya sa interview kaninang umaga. Nagpasya siyang kailangan niyang kumilos upang protektahan ang biktima. Samantala, gumamit si Jeffrey ng pliers upang putulin ang bakal na harang. Isa-isa silang pumasok sa loob at nagtungo sa warehouse na sinasabing kinaroroonan ng pera. Habang binabasag ni na Jeffrey at James ang tatlong kandado ng warehouse, lihim namang inilabas ni Minwoo ang martilyong itinago niya at naghanda upang umatake. Ngunit biglang dumating si Joanna. Malakas niyang sinigawan si Minwoo upang pigilan ito at sabay na inilabas ang kanyang cellphone upang i-record ang buong pangyayari. Inutusan niya ang lahat na huwag gagalaw at nagbantang ipapadala niya sa pulisya ang video kapag hindi sila sumunod. Pagkatapos, tinawag niya si Minwoo papunta sa kanya. Doon lamang napansin ni na James at Jeffrey na may hawak palang martilyo si Minwoo. Sinabi rin ni Minwoo na walang pera sa loob ng warehouse. Agad namang sinabi ni Joanna kay Minwoo na tumakbo papunta sa motorsiklo dahil wala roong anumang tali o harang. Inutusan niya itong dumiretso sa pinakamalapit na presinto habang siya naman ang haharang kina James at Jeffrey. Ngunit habang papalayo si Minwoo, may napansin sina James at Jeffrey sa harapan nila. Paglingon ni Joanna, nakita niyang nakatutok sa kanila ang baril ng warehouse manager. Inutusan sila nitong huwag gagalaw at saka nagpaputok ng warning shot sa loob ng warehouse bago sila pinadapa sa sahig. Agad na tumawag ang manager sa kanyang mga superior at iniulat na may grupo ng kabataang sumusubok pasukin ang kanilang money laundering operation. Inutusan siya ng kanyang mga superior na tingnan muna ang safe. Binuksan ng manager ang pinto ng warehouse at sinuri ang safe sa loob. Sa sobrang takot, napaiyak si Minwoo habang nakatutok sa kanya ang baril ng manager. Samantala, pumunta ang ina ni Minwoo sa apartment building ni James. Nang makita niya ang locker, agad niyang naisip na doon ikinulong ang kanyang anak. Mabilis na tumakbo papasok si Secretary Kim at ipinakita sa kanya ang isang video kung saan makikitang dalawang binata ang may dalang malaking maleta papunta sa sasakyan. Dahil dito, naniwala ang lahat na posibleng pinatay na si Minwoo at isinilid na lamang ang katawan nito sa maleta. Ngunit matatag na sinabi ng ina ni Minwoo na hanggat hindi niya nakikita ang bangkay ng kanyang anak, naniniwala siyang buhay pa ito. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Minwoo. Binigyan niya noon si Robert ng 3 araw upang matapos ang trabaho, ngunit isa na lamang ang natitirang araw. Samantala, muling tumawag ang superior ng warehouse manager at inutusan siyang patayin silang lahat. Habang nakatutok ang baril ng manager sa grupo at naghahanda itong magpaputok, biglang sinabi ni Minwoo ang password ng safe. Ang password ay mismong birthday ni Minwoo. Ipinaliwanag niyang ang may-ari ng safe ay ang kanilang pamilya at ang WN ay nangangahulugang pangalan ng kumpanya ni Minwoo. Pagkarinig nito, agad na tumawag ang manager sa kanyang mga superior upang ipaalam ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, biglang tumalon si Jeffrey at sinugod ang manager. Nagkaroon ng matinding struggle hanggang sa maitulak si Jeffrey sa dingding. Mabilis namang tumakbo si Joanna upang tulungan siya habang sinisigawan si Minwoo na tumakas. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at bumagsak sa sahig ang tatlo. Nabawi ng manager ang kanyang baril at agad itong nireload.
Ngunit tumakbo si James at sinipa ang baril palayo. Kasunod nito, mabilis na sumugod si Minwoo at malakas na inuntog ang manager gamit ang kanyang ulo. Dahil doon, sabay-sabay silang bumagsak sa loob ng warehouse. Nagising si James at paulit-ulit na sinipa ang manager. Nakisabay rin si Minwoo at paulit-ulit itong inapakan. Maya-maya, nagising si Jeffrey at agad pinigilan ang dalawa dahil nawawala na sila sa kontrol. Napansin niyang malubha na ang kalagayan ng manager kaya hinila niya palabas si James. Ngunit sa pagmamadali nila, natumba silang dalawa. Doon napansin ni Jeffrey na puno ng dugo ang damit ni James. Dugo pala yun ni Joanna na nahihirapan ng huminga matapos tamaan ng bala. Kanina pa sinusuri ni James ang kanyang sugat. Naghanap pa siya ng medical supplies at doon niya napansing bukas na ang pinto ng safe. Sinubukan ni James na alisin ang bala sa katawan ni Joanna, ngunit huli na ang lahat dahil nalagutan na ito ng hininga. Agad na sinabi ni Jeffrey kay James na tingnan ang lagay ni Joanna, ngunit iling lamang ang naisagot nito habang umiiyak. Habang sobrang natataranta si Jeffrey sa pagkamatay ni Joanna, mabilis namang nakabawi si James. Tumakbo siya papasok sa safe. Pagpasok niya, nakita niyang punong-puno ng pera ang buong silid. Samantala, nakaupo lamang si Minwoo sa sahig at sinabing malaking problema ang kinasangkutan nila. Ngunit hindi nalabanan ni James ang tukso ng pera. Mabilis siyang tumakbo palabas at kumuha ng mga bag mula sa sasakyan. Bumalik siya sa safe at nagsimulang ilagay ang pera sa mga bag. Sinubukan siyang pigilan ni Minwoo at sinabing hindi nila pera yon. Ngunit hinila lamang ni James si Minwoo papunta sa sasakyan at isinakay ang lahat ng bag ng pera. Pagkatapos, isinama rin nila si Jeffrey at mabilis silang umalis sa lugar. Nagmaneho si Jeffrey papunta sa isang motel. Doon, inamin ni Minwoo na hindi niya inaasahang totoong may ganoong kalaking pera sa loob ng safe. Ngunit sinabi niyang hindi nila dapat galawin yon dahil pag-aari ito ng isang napakadelikadong tao. Kapag nalaman daw ng may-ari na kinuha nila ang pera, mapapahamak hindi lamang sila kundi pati buong pamilya nila. Ngunit malakas na sinabi ni James na kahit kunin man nila ang pera o hindi, hahabulin pa rin sila. Kaya para sa kanya, mas mabuti nang kunin nila ito. Pagkababa ni James ng sasakyan, nakiusap si Minwoo kay Jeffrey na pahiram muna ng cellphone upang matawagan ang kanyang ina dahil natatakot siyang madamay ito sa gulo. Ngunit bumalik si James at agad inutusan si Jeffrey na ibigay sa kanya ang cellphone. Kinuha ni James ang cellphone mula sa bulsa ni Jeffrey at pagkatapos ay sinira niya pareho ang cellphone ni Jeffrey at ang sarili niyang cellphone sa pamamagitan ng pagtapak dito. Samantala, dumating si Robert sa warehouse. Iniulat ng kanyang tauhan na may isang babaeng namatay roon matapos mabaril ng manager habang sinusubukang tumakas. Nakita rin nila ang ID sa wallet ng babae at natuklasang nakatira ito sa bahay na nasa tapat ng apartment ni James. Naghinala ang lalaking kulot na maaaring kasabwat si Joanna sa pagdukot kay Minwoo at sinubukan din itong nakawin ang pera sa warehouse. Dahil dito, iniutos ni Robert na suriin agad ang lahat ng CCTV camera sa paligid. Kailangang mahanap nila ang grupong kumuha ng pera sa gabing iyon. Maya-maya, natuklasan nilang buhay pa ang warehouse manager kahit malubha ang kalagayan nito. Samantala, nagtago ang tatlong binata sa isang guest house. Tinanong ni James si Minwoo tungkol sa mapanganib na grupong may-ari ng pera. Ipinaliwanag ni Minwoo na tinatawag ng kanyang pamilya ang lalaking iyon na si Chairman Wong. Napakalaki raw ng kayamanan nito at umaabot sa trilyong won. Ngunit hindi ordinaryong negosyante si Chairman Wong. Kaya raw nitong pumatay ng kahit sino. Kapag nahuli sila ni Chairman Wong, hindi lamang sila ang mamamatay kundi pati ang kanilang mga pamilya. Nag-alala si James matapos marinig iyon. Ngunit maya-maya, sinabi niyang mabuti na rin iyon dahil ngayon ay kasabwat na rin nila si Minwoo. Ayon kay James, kailangan nilang umalis ng napakalayo sa Seoul. Kapag humupa na ang sitwasyon, paghahasya nilang 20 bilyong won. Pinaalalahanan ni Jeffrey si James tungkol sa cellphone ni Joanna. Sinabi niyang nakunan nito ng video silang tatlo kaya tiyak na mahahanap sila ni Chairman Wong. Galit na sinabi ni Jeffrey na 2 tao na ang namatay dahil sa nangyari. Agad namang sumagot si James na ang isang lalaki ay namatay dahil sa self-defense at hindi naman nila pinatay si Joanna, kaya hindi dapat matakot si Jeffrey. Dahil dito, sinuntok ni Jeffrey si James. Susuntok sana pabalik si James, ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabing mas mabuting mag-isip sila ng paraan para makatakas kaysa mag-away dahil wala na silang ibang pagpipilian. Lumabas si Jeffrey mula sa sasakyan at hinugasan ng tubig ang sugat sa kanyang kamay. Ang sugat na yon ay mula sa bala na bahagya siyang tinamaan kanina. Habang hinuhugasan niya ang sugat, napaiyak siya dahil pakiramdam niya ay may kasalanan siya sa pagkamatay ni Joanna. Samantala, iniulat ni Robert kay Chairman Wong na may malaking halaga ng kanilang iligal na pera ang nanakaw. Naniniwala silang ang mga kumuha nito ay ang mga kidnapper ni Minwoo. Naghinala si Chairman Wong na baka ang ina mismo ni Minwoo ang nagplano ng lahat upang nakawin ang pera. Ngunit iginiit ni Robert na biktima rin ito ng panlilinlang. Pagkatapos noon, iniutos ni Chairman Wong na dalhin kinabukasan ang ina ni Minwoo upang personal niya itong makausap. Samantala, sa guest house, habang nasa banyo si James, binuksan ni Minwoo ang hair upang hindi marinig ang kanilang pag-uusap. Nakiusap siya kay Jeffrey na tulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Nangako siyang ibibigay kay Jeffrey ang lahat ng pera. Sinabi ni Minwoo na napakadelikado ng mga taong may-ari ng perang ninakaw nila, ngunit kaya silang iligtas ng kanyang ina. Pinilit niyang pag-isipan ito ni Jeffrey.
Kapag nakita niya ang kanyang ina, makukuha raw ni Jeffrey ang 20 bilyong won at maililigtas pa nito ang kanyang ama. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, sinubukan ni Minwoo na tumakas. Ngunit nadiskubre niyang ikinadena ni James ang kanyang paa sa kama kaya hindi siya makadalaw. Maya-maya, nakatanggap ng mensahe ang lumang cellphone ni Jeffrey. Agad siyang bumangon at palihim na lumabas upang tumawag. Kinabukasan, pumunta si Maki sa apartment ni Joanna, ngunit wala ito roon. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Officer Cha na may masamang balita. Patay na si Joanna. Lumabas din sa balita na may natagpo ang bangkay ng isang babaeng nasa 20 sa bundok. Kamakailan lamang ito namatay at pinaniniwalaang tinamaan ng ligaw na bala habang may iligal na pangangaso sa lugar. Napanood din ng 3 binata ang balitang iyon habang nasa guest house. Samantala, personal na pumunta si Robert sa bahay ni Minwoo upang sunduin ang kanyang ina at dalhin kay Chairman Wong. Sinabi ni Chairman Wong na mayroon siyang isang magandang balita at isang masamang balita. Ang magandang balita ay buhay pa si Minwoo. Ang masamang balita naman ay nadamay si Minwoo at ang dalawa nitong kaibigan sa operasyon ng kanilang organisasyon. Ipinakita ni Chairman Wong ang litrato kung saan makikitang nagtatago si Minwoo kasama ang grupo ng mga kidnapper. Labis na natuwa ang ina ni Minwoo nang malaman niyang buhay pa ang kanyang anak. Pagkatapos noon ay agad siyang tumayo at umalis. Sinabi ni Chairman Wong kay Robert na ang tanging mahalaga lamang sa ina ni Minwoo ay buhay ang kanyang anak at wala itong pakialam kung mapahamak ang iba. Dahil dito, nagalit si Chairman Wong at inutusan si Robert na hanapin at patayin si Minwoo. Kasabay nito, iniutos din niyang patayin ang ina ni Minwoo. Pagkababa ni Robert, agad siyang tinanong ng ina ni Minwoo kung nahanap na ba nila ang kanyang anak. Sinabi niyang tinatrack na ng kanyang mga tauhan ang plate number ng sasakyan at malapit na nila itong mahanap. Maya-maya, tumakbo ang lalaking kulot at ibinalitang natagpuan nila ang sasakyan sa isang malapit na motel. Sa parehong oras, inilalagay naman ni Jeffrey ang pera sa sasakyan habang patuloy siyang kinukumbinsi ni Minwoo. Paulit-ulit nitong sinasabing may itinagong isa pang cellphone si James at may tinawagan ito kagabi. Paglabas ni James, sinabi niyang kailangan na nilang magpalit ng sasakyan. Pagkatapos ay pumunta siya sa convenience store upang bumili ng pagkain. Patuloy namang kinumbinsi ni Minwoo si Jeffrey na huwag nang makinig kay James. Sinabi niyang kailangan nila ang kanyang ina upang makatakas sa mga taong humahabol sa kanila. Pagdating ni James sa convenience store, nakita niyang maraming tauhan ang papunta sa motel kasama ang ina ni Minwoo. Dahil dito, natakot si Jeffrey at nagpasya siyang alisin ang kandado sa pinto ni Minwoo. Sinabi niyang 500 milyong won lamang ang kailangan niya upang mabayaran ang kanyang utang at ayaw niyang si James lamang ang managot sa lahat. Pumayag naman si Minwoo sa kondisyon ni Jeffrey. Mabilis na tumakbo si James pabalik sa sasakyan at sinabi kay Jeffrey na umalis na agad sila dahil wala raw pagkain sa convenience store. Agad namang pinaandar ni Jeffrey ang sasakyan at umalis sila. Samantala, umakyat ang mga tauhan sa kwarto ng motel. Sinabi ng lalaking kulot na nakita niya sa CCTV footage na sina Minwoo at ang dalawang kidnapper ay nanatili sa kwartong iyon noong nakaraang gabi. Nalaman din nilang naghahanap ang grupo ng paraan upang makabili ng peking sasakyan dahil balak nilang magpalit ng kotse. Inutusan ng ina ni Minwoo ang lalaking kulot na halughugin ang lahat ng malapit na used car dealerships habang sinabi naman niya kay Robert na bumalik silang dalawa sa Seoul. Pagkababa nila, napansin ni Robert na naroon ang dalawang tauhan ni Chairman Wong. Dinala ni Robert ang ina ni Minwoo sa restaurant ng pamilya ni Jeffrey. Pagpasok ng ina ni Minwoo sa loob, sumunod agad ang dalawang tauhan ni Chairman Wong. Mas maaga, sinabi ng dalawang lalaki kay Robert na ipinadala sila ni Chairman Wong upang tulungan siyang patayin ang ina ni Minwoo. Dahil dito, tahimik na lamang na umalis si Robert gamit ang sasakyan. Pumasok ang ina ni Minwoo sa restaurant ng pamilya ni Jeffrey. Habang nasa loob siya, nakita niya ang mga larawan ni na Jeffrey at ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Pagkatapos noon, kinausap niya ang nakababatang kapatid ni Jeffrey. Tinanong niya kung nasaan ang ama nito at bakit wala ito sa restaurant. Itinanong din niya kung bakit hindi tumatawag si Jeffrey. Lumuluhan namang sinabi ng kapatid ni Jeffrey na dahil kay Jeffrey, nasa ospital ang kanilang ama at kritikal ang kondisyon nito. Sinabi rin niyang kung naniningil lamang ng utang ang ina ni Minwoo, kay Jeffrey na lamang ito lumapit. Tahimik namang naglabas ng tseke ang ina ni Minwoo na nagkakahalaga ng 1 milyong won upang bayaran ang kanilang kinain. Paglabas niya ng restaurant, agad siyang nilapitan ng dalawang tauhan ni Chairman Wong. Sinabi nilang umalis na si Robert at sila na lamang ang maghahatid sa kanya. Ngunit biglang dumating si Robert sakay ng sasakyan at sinabing siya mismo ang maghahatid sa ina ni Minwoo pauwi. Samantala, ipinaalam naman kay Officer Cha ng kanyang mga kasamahan na magiging mahirap hulihin ang pumatay kay Joanna. Wala raw CCTV cameras at wala ring mga saksi. Bukod pa rito, itinanggi rin ng mga miyembro ng gang na may alam sila sa nangyari. Dahil dito, labis na nagalit si Officer Cha dahil namatay ng walang hustisya ang kanyang kapatid at wala man lamang paraan ang pulisya upang mahanap ang salarin. Hindi nagtagal, dumating si Maki at nakiusap na makita si Joanna sa huling pagkakataon, ngunit tumanggi ang mga pulis. Nagyakapan na lamang sina Maki at Officer Cha habang umiiyak dahil pareho silang nawalan ng mahal sa buhay. Samantala, nagtungo naman sina Jeffrey at James sa isang used car dealership. Napagdesisyonan nilang ikulong muna si Minwoo sa loob ng maleta bago pumasok upang maghanap ng sasakyan. Pagpasok nila sa opisina, sinabi nilang nais nilang bumili ng sasakyang may peking papeles. Agad namang tinawag ng empleyado ang may-ari upang personal silang kausapin.
Ipinakita ng may-ari ang isang sasakyang halos bago pa at sinabing 79% new condition ito. Nagkakahalaga raw ito ng 30 milyong won at hindi na nila kailangang magpakita ng kahit anong ID o dokumento. Sinabi ni Jeffrey na kukunin lamang niya ang pera. Ngunit habang naghihintay siya, hindi agad bumalik si James. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na tumakbo si James at sinabi niyang nawawala ang sasakyang may lamang pera. Agad silang nagmadaling pumunta sa parking lot ngunit wala na roon ang sasakyan. Sinabi ni James na sana ay pinatay na lamang nila si Minwoo noon pa. Nataranta si Jeffrey at tinanong kung nasa kanila pa ang susi ng sasakyan. Agad namang inilabas ni James ang susi. Dahil dito, lalo silang natakot at inisip na baka nakuha na ng mga tauhan ng gang ang sasakyan at doon na magtatapos ang kanilang buhay. Maya-maya, lumapit ang isang babaeng empleyado at sinabing sa third floor nila ipinarada ang sasakyan bago sila bumaba upang kausapin ang boss. Agad silang tumakbo paitaas at nakita nilang naroon pa rin ang kanilang sasakyan kasama ang lahat ng perang laman nito. Samantala, inihatid naman ni Robert pauwi ang ina ni Minwoo. Habang nasa sasakyan sila, sinabi ng ina ni Minwoo na mukhang mabuti namang tao si Robert. Ngunit kung balak nitong patayin siya, dapat ay unahin muna nitong patayin ang kanyang anak. Maya-maya, kumatok sa bintana ng sasakyan ang isa sa mga tauhan ni Chairman Wong at sinabing inutusan silang patayin ang ina ni Minwoo sa gabing iyon. Ilang sandali pa, dumating din ang lalaking kulot sa used car dealership at agad tinawagan si Robert upang sabihin na nahanap na nila ang plate number ng sasakyang binili ng grupo ni na Jeffrey. Ayon dito, mahigit 10 minuto na raw mula nang umalis ang grupo. Ngunit sinabi ni Robert sa lalaking kulot na huwag muna silang habulin. Samantala, pumunta naman si Secretary Kim sa ospital upang bisitahin ang ama ni Jeffrey. Nagpanggap siyang isang police officer upang makapasok. Habang bumibiyahe naman ang tatlong binata, sinabi ni Minwoo na kailangan niyang gumamit ng banyo kaya huminto sila sa isang abandonadong convenience store. Pinayagan nila si Minwoo na gumamit ng restroom. Habang naghihintay, sinabi ni Jeffrey kay James na natatakot na talaga siya. Natatakot siyang baka sa huli ay mapatay nila si Minwoo. Naalala rin niya ang kalagayan ng kanyang ama at sinabi niyang gusto pa rin niyang makita si James na maging doktor balang araw. Sinabi rin ni Jeffrey na hindi nila pinatay si Joanna at self-defense lamang ang nangyari sa warehouse manager. Ngunit binalaan niya si James na kapag may ginawa sila kay Minwoo, magiging tunay na silang mamamatay tao kaya kailangan na nilang itigil ang lahat ng maling ginagawa nila. Pagkarinig nito, biglang napaiyak si James. Ngunit maya-maya, may narinig silang malakas na tunog ng nababasag na salamin mula sa loob ng restroom. Agad silang tumakbo papunta roon at nakita nilang basag na ang pintong salamin habang nakatakas na si Minwoo. Mabilis na tumakbo si James upang habulin si Minwoo habang si Jeffrey naman ay sumakay agad sa sasakyan upang sundan sila. Naunahan ni Jeffrey si Minwoo at sinadyang ibangga ang sasakyan sa harang upang mapigilan itong makatakas. Ngunit dahil sa lakas ng impact, nawalan ng malay si Jeffrey. Samantala, bumangga naman si James kay Minwoo at pareho silang gumulong papunta sa isang bakanteng lot. Mabilis na dumampot si Minwoo ng bato at malakas na hinampas si James sa mukha. Habang umiiyak, tinanong niya si James kung ano ba ang nagawa niyang masama upang tratuhin siya ng ganoon. Sinabi niyang isinilid siya ni James sa maleta at halos mamatay siya sa suffocation. Ngayon daw ay si James naman ang dapat magdusa. Pagkatapos noon, nagsimula silang magsuntukan. Nahulog sa lupa ang batong hawak ni Minwoo. Ilang beses siyang sinuntok ni James, ngunit mabilis na kinuha ni Minwoo ang matulis na bato at isinaksak ito sa hita ni James. Pagkatapos, naghanda si Minwoo na muling saksakin si James gamit ang bato. Agad namang sumigaw si James kay Jeffrey upang humingi ng tulong. Nagising si Jeffrey at nakita niyang nag-aaway ang dalawa sa labas. Agad siyang tumakbo papunta sa kanila at itinulak si Minwoo pabagsak sa lupa. Pagkatapos noon, sinakal ni Jeffrey si Minwoo. Sinubukan pang lumaban ni Minwoo ngunit unti-unti siyang nawalan ng lakas. Labis na nagulat si James sa kanyang nakita. Pagkatapos, tinulungan ni James si Jeffrey na makabalik sa sasakyan at iniwan nilang mag-isa si Minwoo sa lugar na yon. Nagpunta sila sa isang motel kung saan dinala ni James ang lahat ng pera sa kanilang kwarto. Sinubukan niyang pakalmahin si Jeffrey at pagkatapos ay sabay silang uminom ng maraming alak upang maibsan ang kanilang takot. Samantala, lihim namang nakipagkita si Chairman Wong kay Robert. Tinanong ni Chairman Wong kung bakit pinipigilan ni Robert ang kanyang mga tauhan na patayin ang ina ni Minwoo. Ipinaliwanag ni Robert na kailangan pa nila itong buhay upang mahanap ang grupo ng mga kabataan. Naalala rin ni Chairman Wong kung paano niya inalagaan at sinuportahan si Robert sa loob ng 20 taon. Dahil dito, nangako si Robert na siya mismo ang haharap at kikilos laban sa ina ni Minwoo. Kinabukasan, naghanda sina James at Jeffrey upang muling tumakas. Humiram si Jeffrey ng cellphone kay James dahil alam niyang may luma itong cellphone na ginamit nitong pantawag sa kanyang professor noong nakaraang gabi. Sinabi ni Jeffrey na kailangan niyang tawagan ang kanyang ama at ang mga pinagkakautangan niya. Plano niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang at bigyan ng pera ang kanyang ama bago sila tumakas ni James papunta sa ibang bansa. Para sa kanya, iyon lamang ang paraan upang hindi na sila habulin pa. Ibinigay ni James ang cellphone ngunit iginiit nitong siya lamang ang magdedesisyon kung saan sila pupunta. Tinawagan ni Jeffrey ang kanyang mga pinagkakautangan upang ayusin ang lugar ng bayaran. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama at pinayuhan itong alagaan ang kalusugan nito. Sinabi rin niyang hindi muna siya makakauwi pansamantala. Ipinaalam niyang iwan niya ang kanyang mga gamit sa isang locker sa down train station at pinakiusapan ang kanyang ama na sabihan ang kanyang kapatid na kunin ang mga yon.
Nangako siyang tatawag muli kapag natapos na niya ang lahat ng problema. Samantala, nasa tabi rin ng kama ng ama ni Jeffrey si Secretary Kim. Paglabas nito ng ospital, agad siyang nag-text sa ina ni Minwoo at sinabi kung saan pupunta si Jeffrey. Agad namang ipinaalam iyon ng ina ni Minwoo kay Robert. Pagkatapos, naghanda na sana ang ina ni Minwoo na pumunta sa train station nang may mapansin siyang taong naghahalungkat sa kanyang refrigerator. Tahimik siyang lumapit at doon niya nakita ang mga bakas ng dugo sa pintuan ng refrigerator. Laking gulat niya nang matuklasang si Minwoo pala yon. Samantala, dumating sina Officer Cha at si Maki sa lugar kung saan natagpuan ang iniwang motorsiklo ni Joanna 2 araw na ang nakalipas. Iyon din ang huling lugar kung saan nakita ang signal ng cellphone ni Joanna. Habang hinahalughog ng mga tao ang damuhan sa paligid, natagpuan nila ang cellphone ni Joanna na nakalubog sa tubig. Samantala, dinala naman ni James si Jeffrey sa train station. Sinabi ni James na kailangan muna nilang mapalitan o mailipat ang pera bago sila tuluyang makatakas. Pagkababa ni Jeffrey ng sasakyan, nagpaalam si James at sinabing mag-ingat ito sa paglalakbay. Pagkatapos, bitbit ni Jeffrey ang 2 bag ng pera papasok sa station. Tahimik siyang sinundan ni Robert habang ang lalaking kulot at iba pang tauhan ay sumunod naman sa sasakyan ni James. Pumunta si Jeffrey sa isang locker at inilagay roon ang 2 bag ng pera bago agad na umalis. Patuloy pa rin siyang sinusundan ni Robert. Maya-maya, nagtungo si Jeffrey sa opisina ng mga loan shark habang may bitbit na backpack. Samantala, huminto si James sa isang tulay at tila may malalim na iniisip. Pagkatapos, inilabas niya ang cellphone at tinawagan ang numerong dati ng tinawagan ni Jeffrey. Sa parehong oras, binabayaran naman ni Jeffrey ang kanyang utang sa mga loan shark. Matapos kumpirmahin buo ang bayad, tatayo na sana si Jeffrey upang umalis ngunit pinigilan siya ng pinuno ng mga loan shark. Sinabi nitong may isang taong bumili sa buhay ni Jeffrey kapalit ng dagdag na 200 milyong won. Pagkatapos, isiniwalat niyang si James ang taong iyon. Nais daw ni James na makausap si Jeffrey sa huling pagkakataon. Sa tawag, sinabi ni James na napagtanto niyang hindi sila makakaalis ng bansa. Matagal na raw niyang pinag-isipan ang lahat ngunit wala na siyang ibang maisip na paraan. Hindi raw nila kayang mabuhay habang buhay na nagtatago. Kaya napilitan siyang traidorin ang kanyang kaibigan. Ngunit sinabi ni Jeffrey na hindi mangyayari ang gusto ni James. Aminado siyang gusto niyang iligtas sina James at Minwoo, ngunit imposible na raw iyon ngayon. Bigla na lamang hinarang ng lalaking kulot ang sasakyan ni James. Isa sa mga tauhan nito ang bumasag sa bintana ng sasakyan bago nila sabay-sabay binugbog si James. Kasabay nito, dinakip naman ng mga loan shark si Jeffrey. Kinalagkad ng mga loan shark si Jeffrey papunta sa operating room upang turukan siya ng anesthesia. Ngunit biglang dumating si Robert at puwersahang sinipa ang pinto. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, mabilis niyang pinabagsak ang mga lalaking naroon. Pati ang pinuno ng loan shark company ay agad niyang pinatulog sa isang suntok. Pagkatapos noon, pumasok si Robert sa operating room at tinanong si Jeffrey kung nasaan si Minwoo. Sinabi ni Jeffrey na buhay pa si Minwoo. Maya-maya, pumasok ang lalaking kulot at ibinalitang nahuli na nila si James. Paglabas ni Robert, nakita niya ang ina ni Minwoo. Doon nalaman na matagal ng espiya ni Minwoo ang lalaking kulot. Pagkatapos nito, sinabi ng ina ni Minwoo na siya na ang bahalang mamuno sa organisasyon at plano niyang gawing shopping mall ang operasyon nila. Inutusan din niya si Robert na bumalik na sa baseball field. Nagpasalamat siya kay Robert dahil matagal siyang pinrotektahan nito. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Secretary Kim na nagsabing tapos na ang problema kay Chairman Wong. Pagkatapos noon, tinanong ng ina ni Minwoo kung ano ang gagawin nila kina Jeffrey at James. Sinabi ni Secretary Kim na si Minwoo na ang bahalang magdesisyon tungkol doon. Samantala, nakatali at may busal sa bibig si James, katulad ng ginawa nila noon kay Minwoo. Maya-maya, may taong pumasok at tinakpan ng plastic bag ang mukha ni James. Nagpumiglas siya ngunit hindi siya makawala. Samantala, dinala naman si Jeffrey sa isang VIP room sa ospital. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang naghihintay roon si Minwoo. Sinabi ni Minwoo na napakahirap iligtas ang buhay ni Jeffrey dahil sobra ang dami ng gamot na itinurok sa kanya. Nagtaka si Jeffrey at tinanong kung bakit pa siya iniligtas ni Minwoo. Ipinaliwanag ni Minwoo na minsan din siyang iniligtas ni Jeffrey. Noong sinasakal siya ni Jeffrey noon, lihim pala nitong sinabi sa kanya na magpanggap na patay upang makaligtas siya. Dahil doon, nanatiling buhay si Minwoo. Pagkatapos, tinanong ni Jeffrey kung ano na ang nangyari kay James. Inamin ni Minwoo na gusto sana niyang patayin silang dalawa, ngunit hindi niya nagawang patayin si Jeffrey. Naalala niyang si Jeffrey ang laging humihingi ng tawad sa kanya at ito rin ang nagbuhat sa kanya papunta sa school infirmary noong high school pa sila. Ngunit kahit ganoon, sinabi ni Minwoo na hindi pa rin niya kayang patawarin si Jeffrey. Iminungkahi niyang huwag na silang magkita muli habang buhay. Bago umalis, sinabi ni Minwoo na wala pang kumukuha sa perang nasa locker sa subway station, kaya si Jeffrey na raw ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin doon. Pagkatapos noon, pumunta si Jeffrey sa subway station at binuksan ang locker. Nakita niyang naroon pa rin ang lahat ng pera, ngunit napagdesisyonan niyang huwag itong galawin. Habang nakatayo siya roon, biglang dumating si Officer Cha. Agad nitong inaresto si Jeffrey sa iba't ibang kaso kabilang ang illegal detention, assault, at murder. Lumipas ang maraming taon at tuluyan nang nakalaya si Jeffrey mula sa kulungan. Habang hawak niya ang resibo ng locker sa subway station, sinabi niya sa warden na itapon na lamang iyon. Pagdating niya sa isang train station, nakita niya ang maraming kabataang kalalabas lamang mula sa military service at pauwi na sa kani-kanilang pamilya. Habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanyang pangalan.
Sandali siyang huminto, ngunit ipinagpatuloy din niya ang paglalakad. Sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nagawa niya noon, determinado si Jeffrey na magsimula muli at baguhin ang kanyang buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.